Umaga pa lang ay malakas na ang buhos ng ulan. Bagay na isa sa aking kinaiinisan kapag mayroon akong plano na umalis ng bahay. Sa aking pagtsatsaga, naging kami ng aking dream girl na si Magda. Magkikita kami at pumayag siyang sumama sa bahay kung saan ako namamalagi upang malaman niya kung saan ako nakatira. Pero sa baklaran kung saan kami nagkita, ay sinabi niyang sa bahay na lang siya magpapalipas ng gabi. At kahit ako ay disappointed sa aming unang date, sinabi ko na lang sa aking sarili na mas mainam na iyon kesa naman nag-jacket ka lang. Pagkarating namin ng bahay ay gising pa ang aking kasama. Pero anuman ang maging ganap, maging matunog man ang bawat salpok, wala siyang maririnig dahil malakas ang buhos ng ulan. Pero bago tayo magpatuloy, kung sakaling ikaw ay bago dito sa aking teritoryo at trip mo ang ganitong klase ng kwento, baka naman pa-subscribe or follow naman dyan. Palike na rin ang ating story for today kung hindi naman masama sa loob mo. Isa akong wais na empleyado nang makilala ko ang isang magandang dalaga na itago na lang natin sa pangalang Magda. 2008 to 2009 ang taon kung hindi ako nagkakamali. Galing ako noon sa aking pinapasukan na trabaho, isa sa factory sa loob ng EDSA zone. Nakasanayan ko ang duman sa office namin, kung saan ay naglalaan ako ng ilang oras para sa aking extra income kung tawagin. Siyempre, di ba kung mulat ka sa katotohanan sa paligid mo, magkahangad ka rin na bago lumugar sa pagpapamilya. Mas mabuti kung future secured ka na. At sa office ay nakita ko ang isang dalaga na noon ay nakatalikod pa habang nag-i-explain sa kanyang kliyente ng tungkol sa negosyo. Maganda ang kanyang tindig at mababakas ang Coca-Cola figura na talagang mapapalunok ka na lang at agaw pansin ang bawat pagkalog sa likuran sa tuwing lalapit siya sa puting pisara. Hindi muna ako nagtanong-tanong ng tungkol sa kanya. Naisip kong magkikita pa kami dahil sa kanyang galawan, mukhang matagal na rin siya sa negosyo. Babalik pa siya sa office, kaya naman inuna ko ang dahilan ng aking pagpunta sa opisina. Magkukross pa ang ating landas sa isip ko. Bukod doon, noong dumating ako doon, pansin kong hindi lang ako ang nakakapansin sa dilag na iyon. Marami kami. Makalipas ang ilang araw ay nandoon na naman siya. Morena, magandang ngiti at taas na hinahanap ko sa isang babae taglay niya. At ang mabilog na hinaharap. Maliban sa pareho kaming nasa extra income, masasabi kong dream girl ang isang iyon at pinagtagpo kami. At doon mismo sa owner ng office ay nalaman kong Magdalena ang kanyang pangalan. Tamang tanong-tanong lang, kumbaga ay pangangalap ng impormasyon. At dahil bago ang office na iyon, kinailangan kong dumalas doon at maging tropa. Ang matandang mag-asawa na may kanya ng opisina na later on, naging sanggang dikit ko nga at sa kanya ko kinuha ang contact number ni Magda. Na meron pang paalalang marami raw akong karibal. Pag-uwi ko sa aking inuupahan, nagpadala agad ako ng mensahe at naging mabilis ang kanyang reply. Buong akala niya isa ako sa kanyang nabigyan ng flyers. Naging magkasundo kami dahil sa mga pangarap sa buhay. Yun nga lang, ayaw niyang makipagkita dahil cross-line kami. At busy siya sa kung papaano kikita ng malaki sa negosyo. Nalaman kong nag-resign pala siya. Bagay na sa aking pagsusuri, maling hakbang. Lalo na kung wala ka pang kita o sapat na monthly profit sa negosyo. Nalaman niya kung sino ako in person sa office. Ngitian lang kapag nakikita kami sa opisina. Nakaka-inspired dahil nakikita ko ang babaeng kukumpleto ng aking pangarap sa buhay. Hanggang sa ilang araw, ay bigla na lang nawala si Magda, walang reply sa aking bawat mensahe. At ang ilan sa aming kanegosyo ay walang nakakakita kay Magda, my dream girl.
at ang aking subukan na tawagan, off ang kanyang cellphone. Hindi ako tumigil sa pagpapadala ng mensahe. Sa pagbabaka sakaling mabasa niya, lalo't nasabi niya sa akin na nagkaproblema silang magkapatid nang dahil sa pagbibitaw niya sa trabaho at pagpili na mag full time sa negosyo. Ang totoo niya ay inalok ko na rin siya na kung magkakaproblema, pwede naman siyang mamalagi sa aking inuupahan na bahay. Solo lang naman ako at ako na ang bahala sa renta dahil meron akong trabaho. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Yun bang halos makalimutan ko na si Magda. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya at nangangamusta. Napakasaya ko at napatawag pa ako nang wala sa oras ng sandaling iyon. At nalaman ko ang dahilan ng kanyang pagkawala. Nag-away pala silang magkapatid. Iniwan siya sa bahay na walang di umano siya ng budget at napilitan siyang mga tulong sa Maynila. Muli ay naging madalas ang aming pag-uusap. Madalas na rin akong tumawag kay Magda hanggang sa akin na siyang ligawan. Pagkakataon ko nakako iyon sa isip ko, isang buwan, na meron kaming komunikasyon, naging kami through cellphone. Once a month sabi niya ang kanyang day off at inaya ko siyang lumabas, mag-date at bisitahin niya ang bahay kung saan ako nakatira para alam niya kung saan ako naninirahan. Nakailang subok rin ako at napapayag ko naman si Magda para sa aming unang date. Wala naman akong sinabi na sa bahay siya magpalipas ng oras, lalo't meron rin akong kasama sa bahay. Saka pang long term ang aking plano kaya ako nakikipag-communicate kay Magda. Siya kasi yung tipo na igagalang at mamahalin mo kapag iyong nakita, katulad ng kung paano ko siya unang nakita at kung paano ako nagka-interest sa kanya. Kinabukasan, umaga pa lang ang lakas na ng buhos ng ulan. Ayoko nang ganoon. Gusto ko ay nasa bahay lang ako kapag naulan. Mababasa ang sapatos at paa ko. Tapos unkomportabling galawan dahil basa ang kapaligiran. Pero dahil iyon ang unang araw, kung kailan kami magkikita ng aking katipan na si Magda, gora ako sa baklaran ang aming tagpuan. At ikinabigla ko ang aking nadatnan. Muntikan ko pa siyang hindi nakilala. Ang dating malaman, naging mabuto. Ang payat niya na akala mo'y kakalabas lang ng hospital. Para siyang naluging palaka sa negosyo. At ang akala ko pa, nagkasakit siya. Nawalan ako ng gana lahat ng dahilan kung bakit ko siya pinangarap na wala. Lalo na nang malaman ko ang dahilan kung bakit Manila. Ang narating niya sa kabila na wala naman siyang budget. At sa muli nga naming pagkikita ay para siyang naging etyoserang palaka. Nalaman ko ang buong kwento habang kami ay kumakain. Kung nataon lang na hindi pa kami nagkita before, baka hindi ako nagpakita kay Magda. Naisip ko, total nandoon na lang din naman kami, kumustahin ko na lang siya. Anyari, ba't ganoon? At habang kami ay kumakain, nalaman kong ex-boyfriend pala niya ang pinuntahan doon sa Manila. Wala pala sa plano ang magkasambahay. Inaya pala siya ng kanyang ex-boyfriend na magsama na lang. At dahil mahal pa niya, at ang ex-boyfriend pala niya ang dahilan kung bakit nasa Manila ang magkapatid na Magda. Bagay na kanyang kinagat dahil na rin sa stress na natanggap sa pagiging fail sa negosyo na nauwi sa pag-aaway nilang magkapatid. Madalit sabi ay pinili niya ang makipag-live-in na lang dahil na rin raw sa pangako ng kanyang ex na hindi siya nito di umano pababayaan. Pero sa halip na maghanap buhay ang kanyang ex-boyfriend sa kanyang pagdating sa Maynila, iba ang tinrabaho nito. Iba ang pinasok dahilan upang mawala ng trabaho ang boyfriend at nauwi na rin sa kanilang madalas na pag-aaway at paninisi para kay Magda. Ibig sabihin yung palang ilang buwan na si Magda ay hindi ko makontak nagpapakaginhawa pala ang damuhong lalaki sa puto maya at bibingka ni Magda. At ang masakit, iniwan raw siya nito
sa inuupahang bahay nang ni magpaalam hindi man lang. Ang dahilan upang mag-apply siya ng kasambahay para mabayaran ng renta doon sa bahay. Napaisip ako nang tanungin niya ako kung tatanggapin ko pa rin daw ba siya. Sa kabila ng kanyang nakaraan, wasak na rin pala ang aking kaharap. Sinabi ko na lang na oo, para lang hindi sumama ang kanyang loob sa akin at dahil sa pagsagot ko ng oo. Pinahintulutan niya akong gawin ang aking gusto sa kanyang pagsama sa akin. Doon na raw siya magpapalipas ng gabi. Sa isip ko naman, gabi. Imposibleng matanda niya ang aming daraanan. Mas mainam na rin iyon kesa nakakumot ka lang sa malamig na panahon o magkape, panapat sa malakas na ulan at malamig na simoy ng hangin. After namin mananghalian, unting ikot at iyon umalis na kami. Matraffic. At halos mag-aalas 10 na ng gabi nang makarating kami sa bahay. Gising pa rin ang aking kasama. Sa isip ko okay lang naman iyon dahil sa lakas ng ulan. Ang musika na dulot ng malakas na ulan sa pagtama sa yero. Ang pagsusungka namin ni Magda, kahit maging maingay, hindi niya maririnig. Ang una naming tagumpay, dama ko ang kanyang kapayatan. Para akong naglakbay sa isang mabatong kapatagan, ayos naman. At gaya ng aking sinabi, mas mabuti na kesa nagkumot ka lang sa gitna ng malakas na ulan. Mas mabuti na kesa nagkapi ka lang, panapat sa malamig na simoy ng hangin. Pero sa ikalawa naming pagtutuos, nagtaka ako kung bakit naging mapait siya sa akin. Anong problema? Hindi naman siya nasagot matapos ang malatag of war naming sungka. At kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay nagmamadali siyang umuwi. Hindi ko alam kung anong mali sa aking nagawa. Mukhang meron akong hindi nalalaman na gusto kong alamin. Kung ano iyon, ay noong siya ay nakauwi na. Ilang araw ay nalaman ko ang dahilan kung bakit bigla siyang nag-inarte. Tinawag ko pala siyang partner sa halip na love. Business partner kasi kami before. At partner pala ang aking nasambit nung malapit na naming abutin ang finish line. Natawa na lang ako. Kung sa bagay nakakainis nga naman iyon. Parang insulto na rin. Na hindi yung call sign ang nasabi ko habang kami ay nagtatagisan sa gitna ng malakas at maingay na buhos ng ulan. Ang akala ko ay wala na. Pero kinailangan ko lang naman pala siyang bulahin. Dahilan upang muli kaming magpanagpo. At sa muli naming pagkikita, araw iyon, maganda ang panahon, maaliwalas at mainit na sikat ng araw. Mag-aalas 12 nang makarating siya sa bahay. At dahil sa maliwanag na kapaligiran, waray aking napagtanto kung gaano siya inaraw-araw. Minayat maya noong panahong sila pa. Deform ang itsura. Maitim na animoy na sunog ng ihawin o baka naman sadyang sunog lang. Parang napinsalan ang signal number 5 na bagyo at tinamaan ng 7.5 magnitude na lindol. Hindi ko alam kung saan nangyari sa kanya, sino ang may kasalanan. Siya na naging marupok at padalos-dalos o ang kanyang dating boyfriend na kinuha ang pagkakataong lugmok siya at hindi alam kung paano aahon. Sinabi ko kay Magda na kung ako na lang sana ang kanyang pinili. Noong panahong inaalok ko siya ng libreng paninirahan sa aking inuupahan na bahay. Baka naalagaan ko pa siya at hindi niya sinaapit ang ganoon. Iyon na rin ang naging huli naming pagsusungka. Naging madalas na ang paghingi niya sa akin ng pera. Pero ayaw naman niyang mamalagi sa akin. Nalaman ko rin kung kani-kanino na siya sumasama. Hindi ko na rin nagawa pang buhayin ang aking pangarap para sana sa aming dalawa. Siguro hindi kami ang para sa isa't isa. Naisip kong maaaring may katotohanan din ang kung minsan na kung sino pa ang mahal mo, siya naman yung ayaw sa'yo. Pinagtagpo ngunit di tinadhana. Ganyan talaga ang buhay. Parang life. Peace out.